Isipin na naglalakad sa nakakapasong disyerto ng Lensois Maranenses na ang iyong mga paa ay nasusunog sa buhangin at ang iyong lalamunan ay nanunuyo nang biglang lumitaw ang isang mahirap na batang lalaki na nag-aalok ng kanyang huling bote ng tubig, ang isa na magagarantiya sa kanyang hapunan. Ang simpleng kilos na ito, ngunit puno ng pagkabukas palad, ay ang pagbabagong punto na yumanig sa pundasyon ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa, Henry Vasconcelos. Ang dapat ay isa pang business trip ay nauwi sa isang reunion sa sangkatauhan mismo. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang pagkakataon sa disyerto. Hinahawakan niya ang mga paksa tulad ng kahirapan, dignidad, magkahiwalay na pamilya, at ang pagbabagong kapangyarihan ng isang walang pag-iimbot na pagkilos. Paano kung sinabi ko sa iyo iyon, pagbabago ng pananaw ng isang tycoon ay maaaring ipanganak mula sa dalisay na puso ng isang 10 taong gulang na batang lalaki na pinangalanan Miguel? Bueno, ang buhay ay may mga kabalintunaan na nagtuturo sa atin ng higit sa mga taon entrepreneurship bulag. Kung naantig ka na sa mga kwentong nagpapakita na ang buhay ay hindi nasusukat sa pag-aari, kundi sa layunin, pagkatapos ay humanda ka. Ang paglalakbay na ito, Maranhenses Sheets, ay maglalayo sa iyo mula sa malamig na lohika ng kita at ilulubog ka sa isang salaysay ng kaluluwa. Ang uri na, kapag ito ay natapos, pinipikit mo ang iyong mga mata at iniisip, ano ang ginagawa ko sa aking buhay? Sabay nating alamin, ang umaga sa Maranhenses Sheets, nagsisimula na ito ng walang awang, kasama ang nakakapasong araw na iyon na ni anino man lang ay wala. Ito ay sa tigang na setting na ito na ang maliit Miguel, 7 taong gulang pa lamang, ay may nakasalubong na lalaki sa buhangin. Nang walang pag-iisip, kinuha niya ang kanyang huling bote ng tubig, ang isa na magagarantiya sa kanyang hapunan, at iniabot ito sa estranghero. Ang eksena na karapat-dapat sa isang script ng pelikula ay minarkahan ng isang detalye. Ang lalaki ay walang iba kundi Henry Vasconcelos, isang malaking shot sa mundo ng negosyo. Ngayon isipin kasama ko kung ano ang nagtutulak sa isang bata sa gitna ng kahirapan. Ibinabahagi ang kaunting mayroon siya sa isang taong hindi pa niya nakikita. Ang saloobing ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay bunga ng pagkatao, ng edukasyon na ibinibigay sa mga mata at sa pagsasanay at hindi sa mga talumpati. At ito ay sa kilos na ito, kasing simple ng ito ay makapangyarihan, iyon pagkabukas palad, si De Miguel ay nabuo at hinahamon ang kasiyahan. Hindi niya alam na nag-aalok siya ng tulong sa isang milyonaryo. Ang alam niya lang ay may nangangailangan nito kaysa sa kanya, si Henrique. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at inumin ang tubig na iyon na parabang ito ay isang banal na eliksir, hindi niya akalain na ang kanyang mundo ng korporasyon na gawa sa mga figura at pagpupulong ay manginig dahil sa isang nakayapak na batang lalaki. Ngunit doon, sa nakakapasong init na iyon, walang CEO, resort o spreadsheet na mas mahalaga kaysa sa buhay na nailigtas. Halos hindi pa nagsisimula ang kwento, ngunit naibigay na ni Miguel ang unang aral. Ang halaga ng buhay ay wala sa iyong bulsa, ito ay nasa iyong puso. Habang nagpapagaling pa si Henry, Miguel nagpasya na dalhin siya sa kanyang bahay. Isang simpleng maliit na bahay na matatagpuan sa nayon ng Barreirinhas, kung saan siya nakatira may sakit na lola, ang matatag at matalino ginang Francisca. Sa pagbukas ng pinto, ang kaibahan sa pagitan ng lalaking nakasuot ng mamahaling damit na natatakpan ng buhangin at ang simpleng kapaligiran ng silid ay halos tumigil sa oras. Si Donna Francisca, na may ganoong hitsura na tumatagos sa mga harapan, ay hindi nag-aksaya ng oras. Sino ang lalaking ito, Miguel? Tanong niya na may katatagan na tipikal ng isang taong nagturo sa buhay na huwag magtiwala ng madali. Ang katotohanan ay, sa mga backlands, ang tiwala ay nakukuha sa paglipas ng panahon at hindi sa magagandang salita.
Si Donna Francisca, bagamat kahina-hinala, ay may pusong hinubog ng mga solidong halaga kaya't tinanggap niya ang estranghero. At isang malugod na pagbati, bagong timplang kape, mga upuang gawa sa kahoy sa balkonahe at isang magalang na katahimikan na nagsasabing higit pa sa isang maligayang pagdating. Nakahinga ang bahay na iyon na may mga bitak sa dingding at amoy anis dignidad. Si Henrique na nakasanayan na sa mga 5-star na reception at meeting room na may malalawak na tanawin ay nalungkot sa unang pagkakataon. Kung ano ang mayroon ng babaeng iyon sa pagiging simple, mayroon din siyang kahanga-hanga. Sa bahay na iyon, kung saan ang mga tao ay namumuhay ng kaunti, mayroong isang kayamanan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga, mga bono, paggalang at sangkatauhan. Ang kanyang mabuting pakikitungo ay hindi hinimok ng mga interes. Ito ay hinimok ng mga halaga. At iyon ay nagsimula ng magtanim ng isang binhi ng pagbabago ng pananaw sa negosyante. Doon, nakaupo sa sofa na may kupas na ganchilyo, Henry Vasconcelos sinubukang ayusin muli ang kanyang mga iniisip. Ang paglalakbay sa Maranhenses Sheets, ito ay hindi isang lakad. Bagkus ay bahagi ng isang estratehikong misyon upang suriin ang lupang pagtatayuan ng isang marangyang resort. $1 milyon na proyekto na nangangako sa mata ng merkado, ngunit kung saan ay kasangkot ang paglilipat ng buong pamilya tulad ng kay Miguel. Ngayon lang, ang batang iyon at ang kanya may sakit na lola, mayroon silang mukha, kasaysayan at layunin. At hindi iyon magkasya sa anumang spreadsheet. Ang isip ni Henrique ay nakakulong sa isang labanan sa pagitan ng dati niyang pinaniniwalaan na tagumpay, kita, pagpapalawak, pagbabalik, at kung ano ang kanyang nasaksihan, pagkabukas palad, katatagan at isang komunidad na may mga bono na mas malakas kaysa sa anumang kontrata. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanong niya ang kanyang sarili, gaano kalayo ang karapat-dapat na lumago kung upang gawin ito kailangan kong durugin ang mga pangarap tulad ng kay Miguel. Ang simple at diretsong tanong na iyon ay tila mas umalingaw-ngaw kaysa sa payo mula sa kanyang pangkat ng mga angkop na executive, at ito ay kakaiba kung paano ang isang hindi mapagpanggap na kilos ay maaaring maging isang watershed. Ang baso ng tubig na inaalok sa disyerto ay naging isang metapora para sa isa pang uri ng entrepreneurship. Ang tumitingin sa tao bago tumingin sa lupa. Malinaw ang salungatan. Ituloy ang proyekto at huwag pansinin ang epekto o tanggapin ang responsibilidad sa lipunan na kinakailangan ng kanilang mga pribilehiyo. At doon, aking kaibigan, nagsimula ang tunay na dilema ni Henrique. Habang naglalakad sila sa nayon, nakipag-usap si Henry Miguel, mausisa tungkol sa maagang karunungan. Noon ay narinig niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Gusto kong maging isang engineer, Mr. Henrique. Gusto kong bumuo ng mga sistema na nagdadala ng tubig sa mga backlands. Hindi ito basta-basta na gusto ng bata. Ito ay isang pangarap mahusay na tinukoy, na hinubog ng malupit na katotohanan at mga pangangailangan ng lugar kung saan siya nakatira. At ang lahat ng ito ay nagmula sa isang batang lalaki na nagbenta ng tubig sa halagang $3 para matulungan ang kanyang lola nang hindi nawawala ang kislap ng kanyang mga mata. Mahabang katahimikan ang tugon ni Henry, yung tipong sumisigaw sa loob. Sa kanyang ulo, engineering ay palaging nangangahulugan ng pagtatayo ng mga dakilang gawa, tubo, prestihiyo. Ngunit naroon si Miguel na nagbibigay ng lahat ng bagong kahulugan. Ayaw niyang yumaman ang mga gadget, gusto niya ng mga solusyon para sa kanyang komunidad. Ang uri ng pag-uugali na nawala ng maraming mga nasa hustong gulang, kabilang ang mga negosyante habang naglalakbay.
Naapektuhan nito ng husto si Henrique marahil higit pa sa gusto niyang aminin. Mula noon, nagsimulang makakita si Henrique edukasyon sa kanayunan hindi bilang isang peripheral na isyu, ngunit bilang puso ng tunay na pag-unlad. Paano kung ang batang ito ay may access sa isang mas mahusay na paaralan, sa mga guro na nagpalakas ng loob sa kanya? Paano kung maaari akong maging tulay para doon? Naisip niya. Ito ay hindi na lamang isang bagay ng muling pagsusuri ng isang proyekto sa negosyo. Ito ay tungkol sa pamumuhunan sa uri ng kapital na hindi kayang talunin ng walang merkado, potensyal ng tao. At si Miguel ay isang buhay na halimbawa nito. Sa gitna ng mga pag-uusap at kape sa balkonahe, Ginang Francisca nagbukas ng dibdib ng mga alaala at nagbahagi ng mga mapait na kwento kay Henrique. Napanood na niya ang pelikulang iyon dati. Dumating ang mga lalaking nakasweet na may mga pangako ng pag-unlad, mga trabaho at mga pagpapabuti. Ngunit sa huli, ang natitira ay alikabok, paggalugad ng real estate at higit pang mga mahihirap na pamilya. Isang malinaw na halimbawa, ang hydroelectric na proyekto na hindi kailanman nakaalis sa lupa, ngunit iniwan ang komunidad sa utang at disilusyon. Para bang hindi iyon sapat, ang nayon ay palaging binisita ng isang kilalang karakter, Dr. Ricardo, ang huwad na tagapagligtas. Maganda siyang nagsalita, ngumiti at nag-alok ng patas na presyo para sa lupain. Ngunit ang mga tao ay nabakunahan na. Miguel, kahit na sa matalas na katapatan ng mga bata, sinabi niya, sabi ni Lola gusto niyang bumili ng mura para magbenta ng mahal. At si Henrique, na pinagmamasdan ng lahat ng iyon, ay napagtanto na isang hakbang na lang siya mula sa pagiging isa pang pangalan. Sa listahan ng mga nasirang pangako, bumaba ang sentimo na may hindi komportabling timbang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng opportunistikong entrepreneurship at responsibilidad sa lipunan. Ito ay higit pa sa isang manipis na linya. Ito ay isang kailaliman. At siya, na hanggang noon ay nakita ang proyekto ng Marangyang Resort bilang pagsulong, sinimulan kong makita ang mga labi na maaaring maiwan sa daan. Ang diskurso ng pag-unlad ng walang aktibong pakikinig at walang pakikilahok sa komunidad ay isa lamang blindfold para sa mga nakatira sa gilid. Kinaumagahan, ginulat ni Henrique ang kanyang executive team sa pamamagitan ng pag-anunsyo. Isususpindi namin ang proyekto ng resort sa Maranhenses Sheets. Ang katahimikan sa silid ay hindi nakabatay sa mga numero kundi sa mga tao Miguel at Ginang Francisca. Magiging iba ang focus ngayon, pag-iisip tungkol sa isang modelo ng napapanatiling turismo na nagpapahalaga sa lokal na kultura at nagpoprotekta sa kung ano ang mayroon na. Ito ang uri ng saloobin na naghahati sa tubig. Sa isang tabi may mga nakasuit na nakita lang ang kagyat na pagkatalo. Sa kabilang banda, si Henrique na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata ay determinadong patunayan na ang tubo at etika ay maaaring magkasabay. Ayokong maalala bilang ang taong kumuha ng aspalto kung saan mayroong isang kaluluwa, anya, na may disarming sinseridad. Ang pagbabago ng pananaw, hindi lang ito tungkol sa negosyo, tungkol ito sa legacy na gusto kong iwan. Nagsimulang mabuo ang bagong plano. Mga pag-uusap sa mga pinuno ng nayon, pagbisita sa mga lokal na paaralan, pakikipagtulungan sa mga NGO sa edukasyon at kalusugan. Ang proyekto ay titigil sa pagiging isang pagpapataw at magiging isang kolektibong konstruksyon. Napagtanto ni Henrique na ang tunay na karangyaan ay wala sa mga suite kung saan matatanaw ang buhangin, ngunit sa pamumuhay kasama nito dignidad, ang pagkakaroon ng kape na ginawa ni Ginang Francisca at marinig ang mga panaginip ng isang batang lalaki na pinangalanan Miguel, walang pagmamadali. Ngunit hindi tumigil doon si Henry, ang kawalan ng kanyang mga magulang ay lubhang naantig sa kanyang konsensya.
Miguel, na umalis para São Paulo sa loob ng maraming taon na naghahanap ng mas magandang buhay at hindi na nila ako narinig muli. Iyon ay patuloy na humahampas sa kanyang ulo na parang isang emosyonal na utang. Gamit ang kanyang mga kontak, nagsama-sama siya ng isang team para maingat na mag-imbestiga. Sa huli, isang hiwalay na pamilya, hindi ito dapat maging katapusan ng kwento, ngunit isang turning point. At doon, handa si Henry na maging nawawalang link. Samantala, sa nayon, namuhay si Miguel sa tahimik na pag-asa na babalik ang kanyang mga magulang. Maliit ang sinabi niya, ngunit marami siyang inaasahan. Nang dumating ang balita na ang kanyang mga magulang ay buhay, kasama ang isang maliit na kapatid na babae na hindi niya alam na umiiral, nagpasya si Henry. Gagawin niya ang gusto niya. Reunion mangyari bilang isang regalo ng walang kasiyahan, ngunit sa lahat ng bagay na nararapat sa pamilya. Ito ay isang tahimik na kilos, ngunit may kapangyarihan upang muling isulat ang mga tadhana. At nagsimula ang lahat sa isang basong tubig sa disyerto. Ang paglalakbay na ito ng muling pagsasama-sama ng pamilya ay isang pagbabago, hindi lamang para kay Miguel, kundi para din kay Henrique. Naiintindihan niya iyon, ang totoo entrepreneurship ay hindi ang kumikita, kundi ang nagmuling nagtatayo ng mga tulay, pinagsasama-sama ang mga tahanan at gumagawa ng tunay na epekto. At nakikita ang emosyon sa kanyang mga mata, Ginang Francisca, alam kong nasa tamang landas ako. Kung tutuusin, ano ang halaga ng $1,000,000 na proyekto kung ang mga kaluluwa ng mga tao sa paligid nito ay maiiwan? Ang kalusugan ng Ginang Francisca, matagal na itong nagpapakita ng mga senyales ng pagsusuot. High blood pressure, patuloy na pananakit, pagod na hindi lang dahil sa edad kundi sa buhay. Miguel, matulungin gaya ng dati, ginawa ang kanyang makakaya. Mga gawang bahay na tsaa, inaalagaan ang mga matitipid sa pagbebenta ng tubig at nagdarasal gabi-gabi. Kailan Henry Vasconcelos nakita ang mga generic na gamot sa istante at narinig na wala kaming pera para sa tunay na paggamot, alam niyang hindi na niya ito maaaring baliwalain. Kinabukasan, pinakilos ni Henrique ang mga voluntaryong doktor at dinala si Donna Francisca St. Louis, ang pinakamalapit na kapital para sa naaangkop na mga pagsusuri at paggamot. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita ang babae sa isang cardiologist sa loob ng maraming taon. Siya ay nag-aatubili noong una, matriarchal pride, ngunit tinanggap ng sabihin sa kanya ni Miguel, kailangan mong maging okay para sa akin. Ang kilos, higit pa sa tulong medikal, ay isang pagsagip ng dignidad. Sinasabi nito, mahalaga ka, mahalaga ang buhay mo. At doon sa paglalakbay na iyon sa ospital, may bagong namumulaklak, panibagong pag-asa. Bumalik si Donna Francisca na may panibagong kislap sa kanyang mga mata. Alam niyang marami pang dapat gawin, ngunit ngayon ay naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Si Miguel, nang makita ang kanyang lola na inaalagaan ng may pagmamahal, ay nagsimulang mas maniwala sa halaga ng pagmamahal at pagkilos. At si Henry, napagtanto niya na ang isang tunay na pinuno ay kailangan ding marunong lumuhod, hindi dahil sa kahinaan, kundi bilang paggalang sa kadakilaan ng iba. Matapos ang lahat ng kanyang nasaksihan, napagtanto ni Henrique na hindi sapat na suspindihin ang proyekto. Marangyang resort, kinailangan pang gumawa ng higit pa, makinig, matuto at magkatuwang na lumikha. Sa halip na isang mega development na magtutulak sa mga residente, nagpasya siyang magmungkahi ng isang bagong modelo batay sa napapanatiling turismo. Isang plano na mapangalagaan ang Maranhenses Sheets, iginagalang ang lokal na kultura at lumikha ng mga pagkakataon nang hindi binubura ang mga kwento. Sa unang pagkakataon, ang nayon ang magiging pangunahing tauhan at hindi ang biktima. At paano ka magsisimula ng tunay na pagbabago? Sa maliliit na aksyon na nagiging malaking pagbabago. Sinimulan ni Henrique na hikayatin ang mga kabataan tulad nito Miguel,
upang mag-aral, lumikha ng pakikipagtulungan sa mga teknikal na paaralan at unibersidad. Malinaw ang pangako. Walang sinuman ang kailangang umalis sa kanilang lupain para mangarap ng malaki. Ang layunin ay upang baguhin ang komunidad sa isang sanggunian para sa mulat turismo, kung saan ang mga bisita ay darating hindi lamang para sa natural na kagandahan, ngunit para sa mga tao, ang kanilang mga kwento at tradisyon. Ginang Francisca nag-aalinlangan sa likas at karanasan, unti-unting pinahintulutan ang sarili na maniwala. Nagawa mong managinip muli ang apo ko, dahil doon lang nagpapasalamat ako, aniya, na may luha sa kanyang mga mata. At hindi ito pagmamalabis. Nagbabasa na ngayon ng mga libro ang batang nagtitinda ng tubig engineering. Ginawa niya ang matematika ng may kasiyahan at nagplanong pagbutihin ang nayon, hindi upang makakuha ng katayuan, ngunit upang ibalik. Ang tunay na revolusyon, ang nagbabago mula sa loob palabas, ay nagsimula na. Bumalik si Henry sa nayon para sa isang pulong ng komunidad. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating na may dalang mga papel, modelo o figure. Nakaupo siya sa isang kahoy na bangko na papaligiran ng mga lokal, mga batang naglalaro at ang amoy ng sariwang kape na ginawa ni Ginang Francisca. Miguel umupo sa tabi niya na may maasikasong mga mata at ang aklat ng engineering ilalim ng braso. Nang maayos na ang lahat, tumayo siya, huminga ng malalim at sinabi ang tanging bagay na talagang mahalaga sa sandaling iyon. Ang hitsura sa araw ay nagiging mas mahalaga kaysa sa kakanyahan, lahat tayo ay mapipisa. Ang pangungusap ay nahulog tulad ng isang bolt mula sa asul. Ganap na katahimikan, ang bawat tao doon ay nadama na apektado, hindi bilang isang akusasyon, ngunit bilang isang imbitasyon upang magmuni-muni. Dahil ito ay totoo, sa mahabang panahon, mas pinahahalagahan nila ang mga pangako kaysa sa mga kilos, mga fasad kaysa sa mga puso. At ngayon, mayroon silang isang buhay na halimbawa sa harap nila na ang pagbabago ay posible. Hanggat ito ay nagmumula sa loob, hindi na kailangan pang magsalita ni Henry. Ang pariralang iyon ay umalingaw-ngaw sa ulo ng lahat, kasama ang kanya, dahil siya rin ay isang bilanggo ng hitsura sa mahabang panahon. Ngunit nilibre siya ni Miguel ng isang lagok ng tubig at isang purong ngiti, at kinumpleto ni Donna Francisca ang pagliligtas kasama niya dignidad tahimik. Ang nayon ay hindi na makikita bilang isang madaling pagkakataon para sa mga developer. Ngayon ito ay tahanan, isang simbolo ng paglaban at ang yugto para sa isang bagong paraan ng paggawa ng mga bagay. Entrepreneurship, may kaluluwa. At ngayon, sabihin mo sa akin ng matapat, ilang beses mo bang iniwan ang iyong kakanyahan sa isang tabi para lamang mapanatili ang hitsura? Gaano karaming mga pagkakataon upang gawin ang tama ay ipinagpalit para sa kaginhawahan? Ang kwento ng Miguel, Henry Vasconcelos at Ginang Francisca ito ay hindi lamang kapanapanabik, ito ay isang salamin. Isang paalala na lahat tayo ay may kapangyarihang gawing susi, baguhin ang ambisyon tungo sa mulat na pagkilos, at gawing instrumento ng pagbabago ang ating paglalakbay. Ano pa ang hinihintay mo para simulan ang sarili mong pagbabago? Siguro hindi sa milyon-milyon o sa isang resort, ngunit maaari itong gawin sa isang simpleng pag-uugali. Makinig ng higit, huwag husgahan, kumilos ng may responsibilidad sa lipunan. Paano ang pagtulong sa isang tao ngayon na walang hinihintay na kapalit? Paano ang pagtingin sa iyong kapaligiran ng may higit na empatiya at hindi gaanong pagwawalang bahala? Ang mga dakilang revolusyon ay nagsisimula sa maliliit na kilos. Minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay ang kanilang huling bote ng tubig, metaporikal o kung hindi man. At kung ang kwentong ito ay naantig sa iyo sa anumang paraan, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi, magkomento. Magdala ng mas maraming tao sa ganitong uri ng pagmumuni-muni.
ito ay malinaw, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification dahil marami pang darating. Mga kwentong nagbibigay inspirasyon, pumukaw at higit sa lahat, nagpapaalala sa atin kung ano talaga ang mahalaga.